Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ngayon ng reaksyon itong survey ng SWS. Ang Social Weather Station ay merong bagong popularity survey kina PBBM at BP Sara. Narito ang ulat. Galing sa UNTV atin panoorin. The trust enjoyed by President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte continues to decline in recent months, according to the latest Social Weather Station survey. Commissioned and released by Stratbase Group on Monday, February 3, the SWS survey shows that the country's two highest government officials started the year on equal footing, with Marcos scoring a 50% much trust rating, while Duterte scored a 49% much trust rating. The results of the survey also shows that the trust ratings of the president had been declining since last year. From 64% in July 2024, Marcos's trust rating went down to 57% in September 2024, before further sliding to 54% in December 2024. Ito sa tingin ko tong sanhi or causes ng pag-decline ng popularity ni Bongbong ay ito na yung mga panahon na tinitira na siya ng grabe, ng napakaraming issue, and then napakaraming trolls na binabayaran ng China. At alam nyo ba na ang mga trolls na yan na sumisira kay PBBM, yung gumagamit ng mga computer at cellphones, mga vlogger yan, tinatawag na trolls, ay siniswelduhan ng China ng 60 to 100,000 pesos. So 60 to 100,000, at ang kailangan lang daw para magiging troll ka ng China ay meron kang 100,000 subscribers. So ibig sabihin ay medyo maraming viewer. 100,000 subscriber, marami-rami na yan. Ako ay 160, diba? 164,000. Kaya pwede na rin pala ako diyan sa Chinese trolls na yan. Ang Chinese trolls ay sa buong mundo ay halos 3 million yan na siniswelduhan ng China. At kapag utusan niya ng kanilang head, ng kanilang architect, uutusan lahat na okay, ngayong araw na ito si PBBM ang sirain nyo. So 3 million kaagad ang titira kay PBBM sa araw na yan. Kaya sa kada click mo ng mga channel, hindi mo alam na mga trolls yun. Akala mo yung pag sumasumahin mo yung kanilang mga balita na palaging mali, ang iba dyan ay naniniwala. Kaya bumaba ang popularity rating ni Bongbong dahil sa paninira. Yun ang technique ng China eh. Kaya from 64 nagiging 50 sa isang taon lang. Pero si Sara ay ganun din. Kasi meron din namang mga vlogger si PBBM na mga diehard, diba? Eh ako, wader lang naman ako. Pero sa ngayon, alangan naman na doon ako kay Digong. Kay PBBM talaga ako. Pero kung merong ibang itatapat kay Digong na magaling din, ay doon ako sa itatapat kay Digong. Bakit ako doon kan Digong? Anong makukuha ko doon? Anong makukuha ng ating mga henerasyon na susunod? Diba? Isipin nyo yan. Grabe. Imagine yung magnetic forklift. Ilang tonelada ba yun? Diba? Grand enterprises ng the Davao Boys. Okay, so bumaba from 64 to 50. 14% ang pagbaba. Pero kay Sara ganun din eh. Balikan natin tong balita. December 2024. In the latest survey, the trust rating of Marcos was the highest in Luzon outside of Manila with 60%, followed by Metro Manila with 52%, Visayas with 44%, and Mindanao with 37%. Ito, balikan natin to. Kung magka-eleksyon na kakandidato muli si Bongbong, makikita natin ang Luzon talaga, lalo na ang Northern Luzon ay 60%, oh. Ang laki. And then Metro Manila, sobra kalahati pa rin siya, 52. Sa Visayas, mas malakas-lakas siya konti kaysa Mindanao. Ang Mindanao kasi ay nandiyan na yung mga ni Digong eh. Mga kakusa ni Digong. Kaya medyo mababa si PBBM sa Mindanao. Sa Visayas ay medyo okay, di ba? Halos kalahati. Kung sumahin itong Luzon at Metro Manila ay merong
ilang porsyento ba yan? 100 plus percent. So malaki kapag pagsamahin yung Luzon and Metro Manila kontra Visayas and Mindanao. Ito na yung baluarte ni Digong. Ang Mindanao at sa Visayas ay meron din siyang makukuhang boto dyan dahil meron siyang mga kamag-anak sa Cebu. Okay, balik tayo sa ating balita. Meanwhile, Duterte's trust ratings had also been on a downward slide since last year. From 65% in July 2024, the Vice President's trust rating dropped to 55% in September 2024, then further down to 52% in December 2024. In the latest survey, the trust rating for Duterte was highest in Mindanao with 78%, followed by Visayas with 55%, Metro Manila with 36%, and Luzon outside of Manila with 33%. Ito, talo si Sara dito kasi ang Luzon ang pinakamaraming botante, pero 33 lang siya. Si PBBM may 62 sa Luzon, and then 52 sa Manila. Si Sara ay 36 lamang sa Manila. Ay lamang si Sara sa Visayas at Mindanao. So kung totalin yan ay pare-pareho pa rin yan na score. Kaya mapanganib pa rin si Sara na pwedeng maging presidente sa susunod na eleksyon kontra kay Bongbong. Pero kung mahimasmasan na tong mga DDS at magkapag-isip ng eksakto, ay pwedeng ilipat ang mga boto niyan kay PBBM. Kaya ito lang mga kababayan, kahit sino itapat nyo kay Digong, kahit si Manny Pacquiao, ay kay Manny Pacquiao ako buboto. Kayo, saan kayo buboto? Kay Digong pa rin ba? Kahit hindi si PBBM, tanggalin natin yung si PBBM kung ayaw nyo ng PBBM kasi akala nyo bangag. So kung ayaw mo ng bangag, ayaw nyo ng bangag, kung sino mang kandidato sa next presidential election kontra kay Digong or kay Sara, ay doon na tayo, di ba? Huwag lang dyan sa mga na yan, mga DDS na yan. Kasi ang main point dyan ay China eh. Magiging sakop tayo ng China. Okay lang kina Digong kasi close sila ni Xi Jinping. Ay pwede pang bigyan siya ni Xi Jinping ng mansyon sa China eh. Tayo ang kawawa mga Pilipino. Mga anak natin, apo, sa susunod na henerasyon, kawawang kawawa kapag kinuha ng China ang Pilipinas. Mapunta sa kanila ang ating pag-asa diyan sa WPS na mineral resources and oil reserve na mayroong halaga na trilyones dolyares daw, na pwede tayo magiging next Dubai sa Asia or magiging next Japan or next Singapore kapag namina na natin ang mga langis na yan. Alright, ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Paalam and God bless the Philippines.